Alright mga kapatid, mula naman ulit to kay Melvs Castle. Mga tol, eto basahin natin yung title. Takbuhan China Militia at Chinese Survey Ship natakot. Warning shot pinasabog, nagkusa lumayas sabing ganon mga tol. Bago natin to simulan, etong panonood natin dito at pagbibigay natin ng komentaryo at reaksyon, inihikayat muna kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle. Yung video na panonoorin po natin, yan, etong video na to ay nakalagay po ang link niyan sa description box natin. So pwede mo puntahan yung kanyang channel, panoorin mo yung mga video niya mga tol na may kinalaman din sa West Philippine Sea at subscribe ka sa kanya. At dito naman po sa atin, kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction sa mga balita, sa mga videong katulad nito na may kinalaman sa West Philippine Sea, bilang isang Pilipino mga tol, nais natin makibahagi at makiisa bilang isang lahi mga tol. Hindi tungkol to sa politika mga tol Walang kinalaman ng politika rito Kahit na sino pang politiko ang kinakampihan mo, wala tayong pakialam dyan. Diba? As long as ikaw ay Pinoy, ikaw ay Pilipino, ikaw ay may dugong Pilipino at mahal mo ang Pilipinas mga tol, dapat hindi ka sang-ayon na tayo'y masakop o ipamigay na lamang natin yung West Philippine Sea sa mga banyagang bansang gustong umangkin nito. Dahil dapat ang nakikinabang dyan, mga Pilipino lang mga tol. Kaya nga exclusive yan Exclusive economic zone ng Pilipinas. Anyway, samahan ninyo ako mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video. Alright, so panoorin na natin to mga tol. 3 barkong pandigma ng Philippine Navy ang agad i-deploy matapos ma-monitor ang paglapit ng 3 Chinese maritime militia at survey ship ng China sa may Palawan. Grabe, talagang lumapit na sila Kinumpirma yan ni Commodore Trinidad. Itataboy na sana ng Philippine Navy kung magmamatigas. Ang kaso nga lang noong nakita na ang mga warship, nagkusa raw tong lumayas at tumalis rin. Kasi alam nila mga tol teka, sumusobra na ata tayo papalapit na tayo ng papalapit sa kanila. Tanaw na yan, abot tanaw na yun. Pag inano mo yan, tinelescope mo. Di kinumpirma kung anong warship ang pinadala, ba't natakot ang China. Pero niradyohan pa rin at pinagbantang raw may mangyayari sa inyo China pag hindi kayo lumayas. Di naman pumalag ang China. Hindi rin sumagot at deadma. Mukhang pinipikon lang tayo ng China dito Hilig nila sa ganun katulad na lamang nung nakaraan, 'di ba? Yung nagso-survey yung natin, BFAR, 'di ba? Nagkakaroon ng aerial surveillance dito sa Baho de Masinloc. Bigla silang binuntutan ng PLA helicopter mga tol, PLA Navy helicopter. 'Di ba? Tapos binuntutan sila, dinikitan pa, ni-radio challenge nila pero hindi rin sumagot mga tol. Hindi ata nakakaintindi ng English to O kaya wala silang script mga tol na dala-dala. Wala silang script na dala-dala kaya hindi sila nakasagot kasi hindi nila kayang magsalita ng rekta lang, kailangan may binabasa. Kaso wala silang dala-dalang babasahin. So ayun, hindi sila nakapag-radio response. And yes, there were reports yesterday. It was monitored by Western Command. They sent a Coast Guard and 3 Navy ships to check on the reported presence of this search vessel. Itong search vessels nila mga tol, itong ng China, kung saan nakakarating yan Minsan nandoon na yan sa Benham Rice, hindi mo alam kung anong sinesearch nila dun Actually, pinangalanan na nga nila yun mga tol Yung Benham Rice, may sarili na silang pangalan dun, kaya medyo nakakapangamba mga tol kasi baka pati yun ang kinindi nila Yung Benham Rice mga tol, nasa kabilang bahagi yun ng bansa natin. Diba? Ang inaangkin nila, yung South China Sea, kabahagi na doon yung West Philippine Sea, naangkin nila yun. Pero yung kabilang side ng Pilipinas, mga tol, Benham Rice, may mga nakikita ring Chinese doon, survey ship o research vessel nila, mga tol. Anong ginagawa nila doon? Napakalayo na nun sa kanila. It so happened when they got to the vicinity, the research vessel was not there anymore. Our tracking is it exited southwest direction. Takbuhan na agad. The last reported position. Ang malaking pagkakamali ng Armed Forces of the Philippines, bakit Philippine Navy warship pa ang ipinadala? Pwede naman at dapat inuna na ang Philippine Air Force fighter jet at nag-warning shot agad. Diba mas mabilis ang pagresponde? Inaabot tuloy ng ilang oras ang itinagal bago kusang lumayas ang Chinese survey ship at Chinese maritime. Wala ganun tayo Ganun tayo mga tol Wala tayong magagawa. Ganon tayo 'Di ba? Sa ibang bansa nga, halimbawa sa Japan, papakawala agad ng jet fighter yan mga tol. Pero tayo wala
militia na escort nito. So as we speak, sir, nakaalis na dun, sir, yung research vessels, pati yung other Chinese vessels na sinasabing nag-escort dito. Yes, yes. As of yesterday, the report from Westcom was mula sa area and they were able to get to the area na reported ang presence, wala na siya doon. Pero based sa monitoring, sir, or sa tracking, gaano katagal nandun, sir, yung research vessel? Before makita kahapon na, or before makita na wala na ron? I have to check on how many hours it has been there. The monitoring is they look at the entire West Philippine Sea. Doon mo makikita mga tol na talagang kulang na kulang sa assets etong ating sandatahan mga tol. Biruin mo, 'di ba? Hindi natin nababantayan. Bigla na lang may nakakapasok mga tol. Tapos dahil nga kaunti yung ating mga barko, may magpapadala ng barko doon, magde-deploy ng barko para i-check. Hindi na niya aabutan. 'Di ba? Kasi nakaalis na. Pero kung napakarami nating barko, isipin nyo kung napakarami nating barko, walang makakalusot eh. Talagang buong paligid ng nating karagatan, hindi lang West Philippine Sea, pati East, North, West, 'di ba? Bantay sarado natin 'yan, mga tol. Kaso hindi eh. 'Di ba? Dito nga lang sa West Philippine Sea, kulang na yung mga barko natin eh. Ito masakit nun. 'Di ba? Yung proposal budget ng DND para sa 2025 na 455 o 445 billion. Ay, hindi, 245 billion mga tol yung proposal budget nila. 'Di ba? Ang inaprubahan lang 75. Hindi man lang umabot sa kalahati mga tol. Pambili sana 'yun eh. Pambili sana 'yun mga tol ng mga kakailanganin ng AFP modernization program natin. 'Di ba? Para i-modernize yung ating sandatahang lakas para makabili pa sana ng mga assets. Wala eh. Tinapyas yung budget mga tol eh. Imbis na 245, naging 75 billion na lang mga tol. Anong makararating nun? 'Di ba? Buti pa yung iba eh. Umaabot ng billion eh. Hindi naman natin alam kung saan napupunta eh. Tapos eto, alam naman natin gagamitin to para sa depensa ng Pilipinas. Para sa atin din naman, tatapyasan pa. Hindi naman umalis ang Philippine Navy warship hanggat hindi lumalayo ang China. Sinigurado munang hindi ito babalik bago magpatrolya ulit ang PCG at Navy. Hindi naman to bumalik at dire-diretso na patungong South China Sea. Their presence there is illegal. We will continue performing our mandate. We will not be deterred. Ang guidance sa atin is not to let up not only in Escoda, Ayungin, but all over the expanse of the West Philippine Sea. Pero ang tanong mga tol, kamusta na ang Escoda Shoal? Kamusta na kaya yon mga tol? Ilang araw na wala pa rin tayo nababalitaan mga tol kung meron na bang barko doon o hindi talaga tayo nakapasok, hindi na lang natin ma-report. 'Di ba? Kahihiyan na lang din siguro mga tol, no? Pero sabi nakalapit na daw, pero anong nangyari? Wala pa tayong balita mga tol. Gumagawa pa tayo ng gumagawa pa siguro ng diskarte ang ating otoridad para makapasok doon. Wala eh. Samantalang yung umalis, yung Teresa Magbanwa, mga kapatid, parang isang araw lang ata nakabalik na agad ng Palawan. Ngayon, sobrang tagal, no? Hanggat maaari, ayaw ng Pilipinas ng gulo. Pero sa ipinapakita ng China, nais talaga nilang tayong unang magpaputok. Kaso hindi rin naman natin gagawin yun. Talagang sinusubukan ng mga Chinese ang pasensya ng AFP. Ang tanong, tayo kaya talaga ang unang magpapasabog ng kanyon? Isa pa, maling pagkakamali yan ng Pilipinas pag ginawa nila yan. We're being tested Pag ginawa natin yun, sobrang pagkakamali talaga yun. almost every day in our territorial waters. But we are using maximum restraint, and the President's made it clear that we will do what we need to do in supplying especially the Sierra Madre and continue to patrol our own territorial waters without necessarily creating any conflict. However, as our Secretary of Defense said, we will continue and we will not stop because as far as we're concerned, we're doing what is right, Tama. which is what is rightfully ours. Tama. May nilulutong plano tong mga Chinese, kaya iniimbestigahan ang ilalim ng dagat ng Palawan. Kayo, ano sa tingin nyo ang ginagawa ng China? At Wala, sinesearch nila kung saan bahagi doon yung talagang mayaman. nagustuhan nyo rin ba ang aksyon ng militar kahit mabagal ito?
Wala naman tayong magagawa eh. Kahit pa paano at least umaksyon sila, di ba? Kasi hindi. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito mga tol? Comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.